Sulit lamang ang nangyaring malawakang blackout sa Western Visayas kung hindi agad tatapusin ang mga infrastruktura ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito ang sinabi ni Iloilo Governor Arthur Defensor sa panayam ng DZRH. Ayon kay Defensor, masaya sila sa naging rekomendasyon ng Department of Energy sa hearing ng Senado dahil kasama ito sa mga panawagan nila. Yung mga rekomendasyon ng Department of Energy. At ito this has something to do with what? Number one, the perfection of the protocols and the execution. Number two, completion of vital infrastructure. We are happy because yun ang inilapit natin sa Senado at ilalapit natin sa House at sa national government. Para sa amin, mga Ilonggo, two things. Number one, perfection of the management of the grid. Number two, the completion of vital infrastructures. So, halimbawa, yung phase 3 of the Panay grid at mga substations. Kasi lakay tayo, kung hindi magagawa agad, mangyayari uli ang blackout. Nangyari na ito noong April 2023, nangyari noong nakalaang linggo, at mangyayari uli ito if our will remain weak and vulnerable. Paliwanag ni Defensor, kailangan nang matapos ang Phase 3 ng Cebu-Negros-Panay Transmission Line at iba pang ancillary civil structures para mapalakas ang grid sa lugar. Samantala, nakaabang naman ang kampo ni Defensor sa magiging resulta ng investigasyon ng Kamara at Senado. Anyay, dito nila ibabase ang kanilang mga susunod na hakbang para mapanagot ang maisala sa 4 na araw na blackout sa lugar na nagresulta sa 3.8 billion pesos na economic loss. Sa kasalukuyan, naibalik na ang supply ng kuryente sa mga probinsya na apektuhan ng blackout. Yes, because we have to rely on the findings of facts of our agencies and Congress. No? Kasi yan ang proseso ng panggagalingan ng facts natin. Kasi kung if we take legal recourse lakay tayo, we have to set the facts straight. So doon nanggagaling yung akin. Ayan. Pero ngayon na Governor, kumusta po ang business? Sufficient na po ba ang supply ng kuryente sa buong Iloilo? Yes, 100%. At Okay. lakay tayo, kung mahina ang grid at hindi kaya ang mga trip at disturbances, mangyayari ulit yun. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulyas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.